ang naka-freeze na ngayon sa utos ng korte. Ibig sabihin, hindi ma-release, ma-withdraw, mailipat o makadalaw ang pondo sa mga naturang account. Pinabura ng korte ang petisyon ni Public Works Secretary James Dizon sa tulong ng Anti-Money Laundering Council. The Court of Appeals today granted a freeze order on 135 bank accounts and 27 insurance policy connected to individuals and corporations allegedly involved in the irregular flood control projects. Makasuhan, eventually makulong, pero sinabi din niya na kailangan maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Ang pera natin na Aalamin ng AMLA kung magkano ang laman ng mga bank accounts at kung may mga kahinahinalang transaksyon. Tumangking sabihin ng DPWH at AMLA kung sino-sino ang pinatawa ng freeze order. Pero sa petisyon, may 26 na DPWH officials at contractors. which includes the now infamous BGC boys, Alcantara, Hernandez, Mendoza, et al., but also includes contractors such as Sara Vizcaya, Austin Timothy Construction, Sally Santos of SIP, Mr. Mark Arevalo of Wawaw. Bukod sa AMLA, may hiwalay na investigasyon rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa posibleng paglabag sa Anti-Financial Accounts Scamming Act o AFASA. The BSP has launched an inquiry into bank accounts of the individuals under the Anti-Financial Accounts Scamming Act. The investigation focuses on money laundering activities. Inaasahan nila malalagdagan ang mga hihilinging isyuhan ng freeze order nang tanungin kung kasali ba ang mga senador at congressman. Sinabi ni Dizon na depende na ito sa kalalabasan ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Wala tayong sasagutin dito. But for DPWH, our purview, my purview in particular, is really to look at within DPWH as well as those who have contracted with DPWH. Nagsampa na rin ang reklamo ng Department of Transportation at Land Transportation Office sa Parañaque Prosecutor's Office laban kina dating Bulacan DPWH District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Kaugnay naman ito sa paggamit umano nila ng trekking driver's license sa pagsugal sa mga kasino. Hindi naman kami na tinatanggit na ginamit nila ang lisensyang yun. May tulong po ito na hinihingi sa ating na taon at price of the amount of 1 million po. That's under the revised plan. This is the first time that we are running after you mag-graphic they are equally liable under the law. Balak rin sampahan ng reklamo ang ilan pang dati ng DPWH officials kaugnay dito. Pagpapaliwanatin din ang mga kasino kung nagbigay na ba talaga sila ng trekking driver's license. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Nagpaliwanag si Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. kung bakit niya nabanggit si Representative Sal Tico sa budget hearing na nagawalan sa Kamara nitong Lunes. Ayon sa kanina, pinilit siya ng pagbabatas noong October 2024 na magdaan ang kagawaran ng fish import allocations para sa kumpanya nito, kabilang ang CC Victory Fishing Corporation o ibig sabihin Zaldico kung yun. Pero hindi Laurel, mali niya itong pinagsingan. Dagdag niya na isa niyang ipag